This is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad throughout this day. We always say that, we declare that, together with the firm conviction that we live our life every day, for the glory of our Father in heaven, following the example of Jesus. And we are committed to partner with the Holy Spirit so we can do the works of Jesus here on earth. Hallelujah. While we are still alive. As followers of Jesus Christ, as disciples, Christians, we are to do those two important things every day. Everything we do every day becomes our worship unto the Lord. Hallelujah. Amen. That is a lot better than just worshiping the Lord on Sunday morning. Hallelujah. Today, worship is every day, from sunrise to sunset. Amen. You remember that verse in Psalm, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord's name is to be worshipped, be honored. Hallelujah. Praise be to God. So last Sunday, I share with you things that we must not do with the Holy Spirit. There were two important things we learned from last Sunday, from the Bible, from the scriptures, primarily from the letters of Paul, what not to do with the Holy Spirit. One, we must not grieve Him. Hallelujah. We must not grieve Him. And then the other one, we must not quench His fire. Hallelujah. Those are two very important things. I encourage you to think about them, pray, ask the Holy Spirit to give you enlightenment and understanding. For today, our lesson will be about what to do with the Holy Spirit that will make Him happy, so that He will not be grieved, He will not be sad, He will not be, offended with us. Imagine He has been given to us to help us. And if He is grieved, how can He help us? If we put out, His desire to help us, we quenched His spirit, His fire, His passion, His aggressiveness in helping us, how can He help us? That is why it's so important that we think also along those lines. And then on the other hand, think about how can we make Him happy? Diba? Yung opposite sa nasubo, grieve, no? Nasubo, nalipay, diba? Dili nato siya pasubuon, so unsay atong buhaton? Ato siyang lipayon. Ha? Let us not grieve Him. Instead, let's make Him happy. Let's cheer Him up. Diba? Let's, hallelujah, give Him the encouragement or the opportunity to work in our life, in as much as He was given to help us live the life of Jesus and to help us do the works of Jesus. Praise be to God. You have already learned these lessons. I've given this to you, BCC people, and to our lectures here every Sunday. In the past, no? Katong 4 A's. I use the letter A. Ako lang i-review. This will serve as kind of a review. But again, I'm reminding you na igo lang ko maghatag ani sa inyo, pero at the end of the day, ikaw gyud ang maghimo. Ba? Paghimo nimo, critical kaayo sa imong pagkakaton o sa pagtuon nimo o sa imong paghamtong. Ba? Pareha sa pagkaon ba, all I can do is give you the food. Ba? But it is up to you kung kaunon ba nimo. No? Kung di ka kamo mukaon, dako kay problema na. Kung nagahamtong na ka, dako-dako na kag edad, bata pa ka na, mag-atiman nimo, pero pag dako na ka, you have to learn to eat for yourself. Diba? Muna ang batang gagmay, about, pag kampas na sila mga sa 8 months, 10 months, 1 year na sila, magtuntuon na sila kaon sa ilang kawalingon. Diba? Ay part sa ilang maturing process.
sud makay matiguang siya, sige lang na ay hungit niya. Ha? So by this time, I'm encouraging you na take the responsibility unto yourself. Maging responsable mo sa inyong magalingon na magtuon, magbasa, no? Sa pulong, unya, magbuhat, mag-aksyon. So here are the 4 things, no? Which we are to do with the Holy Spirit. Always, every time, all the time, anywhere, everywhere, sa atong mga hinabuhi. Ang una, we have to acknowledge Him for who He is and for why He was given. Atong ilhon ba kung kinsa siya o ngano nga gipadala siya nganhi kanato. Remember na ana siya nagpuyo dinhi. So kinsa man ni siya nga nagpuyo dinhi kanato? I-acknowledge nato siya nga siya ang Diyos, no? Katulong nga persona sa Diyos. Holy Spirit ang patawag sa iya, ha. O gipadala siya para mutabang kanato, Parakletos, para mutabang, di ba? Para mulipay, para mo counsel, para mo laban. Siyang mugiya, siyang mutudlo, siyang magpahinumdom, siyang magpakita kanato. He will show us things to come. Pakita kanato sa mga uban butang nga umaabot pa. No? Siya ang muhataw og dugang pangani kanato. Because He will take what belongs to the Father and He will give them to us. Hallelujah. Siya ang muabri sa atong mga salabutan. Siya ang muhatag kanatong pagpanabot. So many more that He wishes to do as He comes into our life. So we need to acknowledge that. Hallelujah. Every day, kada adlaw, ato nang ilhon, no? Tanang aspito sa atong kinabuhi magiging nindot, magiging tahom, magiging maayo only because we acknowledge the Holy Spirit who never ceases to work His work in our life, in our mind, in our heart, in our being. Ano siya? Dili siya muhunong sa pagtrabaho aron pagpanday, paglig-on sa atong mga tag-usa ka mga kinabuhi, no? Mao na nga ilhon gayud nato. Firme na siya na atong pag-apaton. Ilhon gayud nato. Amen. No? Apilan ng pag-ila nato kaniya, siyempre ato siyang welcome, pasalamatan nato siya nga nagapuyo siya dinhi, bisan usahay na yung mga mahimo nato nga makapasubo niya, dili siya mohawa. Kay nagsabot naman daan sila ni Jesucristo og samahan, pagpuyo gyud siya forever pa na, dili mao nang giingon ni Jesucristo mahitungod gid. Hallelujah. Amen. Now, ang ikadua, all of these are interrelated actually mga igsoon, no? Ang ikadua, we will ask Him. Ask Him to help us. The idea aning asking Him to help us is primarily magigistorya gyud ta niya, no? Naa na siya diri nagpuyo, diba? Giilhan nato siya nga siya gipadala sa amahan nga kanato pinagi kang Hesus to help us, ba? Help us live the life of Jesus every day, help us do the work of Jesus. Pero critical kaayo nga makigistorya gyud ta kaniya. That's the whole idea of asking Him. Asking Him simply means we need to talk to Him, you know, ask Him to help us. When we ask Him to help us, we are giving Him the liberty to do what He was commissioned to do, what He was sent to do for. We are giving Him the freedom to work His work sa atong kinabuhi. Ano siya, ba? Parehagan nang nay mo abot bitaw sa atong balay. Ya, pag abri nato, introduce siya, ako ang kuan, ako ang sana panday nga gipadala para pagpanday sa diri mag-repair or whatever. O di ay, so imo siyang istoryahon kadyo na tudlon. Dali sir. Ana din istoryahon nimo, mao niyo, itudlo nimo, mao wa na mo diri o kani. Ba? Naman na. No? Tagaan nimo siya kagawasan niya muhimo sa katuyuan nga nianha siya sa imong kinabuhi. He comes to help you, then you have to ask Him to help you. Talk to Him. I'll give you 2 verses that are critical in our understanding for this. One is in 2 Corinthians chapter 3 verse 16. Kaduang Korinto kapitulo 3 versikulo 16. Look at this verse. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Apan bisan kinsa nga mudangop
ngadto sa Ginoo, mudangop ngadto sa Ginoo, bisan apan sa diyang ang tao moduol sa Ginoo, kining maong tap-tap matangtang. At tanawra guna siya, kanusa matanggal ang tap-tap or ang salimbong sa mata sa tao. Kanusa? Sa dihang muduol ang tao sa Ginoo. Diba? Sa diyang muduol. Now, tanaw pag-ayo, sabta pag-ayo, kay nagpasabot manggod ang verse nga. Dili niya tanggalon ang tap-tap sa imong mata kung dili ka muduol kaniya. Muduol, mudangop, muhangyo, muingon ka tabangi ko, tanggala, palihog, tanggal ang tap-tap. Ana ba? Gusto gud siya nga matanggal ang tap-tap sa imong mata. Pero naghulat siya nga ikaw muduol, mudangop, mutawag, mangayong tabang ngadto kaniya. Dili niya buhaton na automatic on his own nga wala ka naghangyo. Klaruhan na. Na, mga igsoon gani, mga Kristiyano biya ning gisgutan ani dinhi, ang context ani ay tungod ban sa mga Kristiyano. Even the people of God in the Old Testament, no, referring to those who were called the disciples of Moses. Nga hangtod karon, mga disipulo ni Moses, mga Hudiyo na sila, hangtod karon, majority kanila nasa limbungan pa, nataptapan pa ang ilang mga naong, nagabasa silang Bible, wa sila masabtan. Ngano, wala man sila gaduol sa Espiritu sa Diyos nga mo ay makatawang kaniya. O po ang kahimtang sa daghang kayo mga Kristiyano, daghang kayo mga Kristiyano, naniguang na sila sa siging attend sa mga bulaton, mga panimbahon, mga tapok. Pero kulang kayo ang ilang nasabtan. Kaya nga no, wala man sila on their own, no, sa ilang kaugalingon, wala sila ni duol, ni dangop, ni hangyo sa Ginoo. Ang Ginoo din ni mao ang Espiritu, nakasulat na sa verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Karon ang Ginoo mao ang Espiritu, asa gani ang Espiritu sa Ginoo na ikagawasan. Meaning to say, asa gani siya ginaduol, asa kanus gani siya ginasangpit, kanang naay muhangyo kaniya, pagkaroon siya og kagawasan. Karoon siya og kagawasan ba. Pareha lagi to i-welcome nimo ang panday sa imong balay, istoryahon nimo niya imong sige na sir, makasugod na ka sir. Magsugod na siyang pamanday. Ana siya gi-welcome naman nimo, gipadayon, gihangyo naman nimo. Tawagan nimo niya sa diyang niabot imo na siyang gilargahan. Mamanday na siya og sugod. For as long nga dili nimo siya i-allow, dili nimo siya istoryahon, na magdili siya kapamuhat sa imong ginabuhi. Mo na dagang nga mga Kristiyano, baliko na ko, naniguwang na sila, ana lang gyapon ng ilang nasabtan, pirig yung gamaya. Diya ra sila kutob sa God is good all the time. Maura. Kay diha ra siya makatabang kanimo kung modangop ikaw kaniya, muduol ikaw kaniya. Anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Mangutana siguro ka, nganong dili naman lang niya tanggalon ang tap-tap sa mata sa mga tao. Kurang nindot unta na kung iya na lang himuon bitaw nga wala na tay tawag-tawag sa iya, pero dili maguna ang pamaagi niya. Ang pamaagi gyud niya kudangop gyud ka kaniya. O ginasi. Dito sa Mateo 9:38, another verse wherein we are, told to ask the help of the Holy Spirit. Matthew 9:38. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Most of the all of the scholars naga-agree sila nga kining Lord of the harvest din is the Holy Spirit. Siya ang naga-govern sa harvest. Siya ang kita asa ang hinog, kinsa ang hinog. Siya ang nag-meet up sa mga tao, sa Dios, katong mga mangangani o katong alanihon ginapasugat niya na. Pero tanaw, ask the Lord of the harvest. Pag-ampo kamo ngadto sa Ginoo sa alanihon, or istoryahan ninyo ang Ginoo sa alanihon, kay siya ang magpadala og mabubuhat ngadto sa dakong alanihon. Mao na siya mga kaigsunan. So, sa imo sa akong kinabuhi, paminaw ha, sa imo sa akong kinabuhi, no, ang kalambuan, ang kalampusan, ang pag-uswag nato depende sa atong pagpakigduol sa Espiritu sa Dios, ang pagdut-dut nato kaniya ba, ang pagyangu-ngu nato kaniya. That we keep on asking Him. We keep on pleading before Him. Amen. He will not do anything in our life until and unless we ask Him to. Ano siya?
So sabta pag-ayo gyud nga dapat mo dangop ka. Siguro mangutana ka, unsay buhaton nako ana? Ang ampo, istoryahon lagi nimo siya. Samtang nagatrabaho ka, nagasakay, ana no, istoryahon. That will make you very very prayerful. Mga kaigsoon, dili ng prayer nga traditional, institutional, religious nga prayer, naka-formal, naka-ritual, dili ngonan. Istorya lang kay relationship man mo kaniya. Amigo naman ikaw og siya. I-offer naman niya ang iyahang friendship sa imuha. He is inviting you actually. In fact, the declaration of Scripture is mauna na siya. Intimate friendship of the Holy Spirit be with you all. Makasulat, mauna na ang mabasa. Ang ato na lang pag-actualize ang pagbuhat. Diba? Ang dakong kakulangon sa mga Kristiyano, kay wala lagi sila pirmi nagaistorya sa Espiritu sa Ginoo. Ano siya? Masangpit lang nila ang Holy Spirit, ma-mention lang nila kanang ending na sa prayer, diya sa simbahan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ihimo nilang ending sa prayer na, dili na ending og prayer ganina. Great Commission man na siya. So nganong nahimo man ang ending sa prayer kasi na religious na manggod. Abi na to, tama na to kay na mention man sad siya panagsa. Dili, the idea is all the time, every time, anywhere, everywhere, we talk to the Holy Spirit, asking His services, His help. His help in guiding, His help in comforting, His help in counseling, His help in teaching, etc., etc. Hallelujah? Klaro na daw. So, gagawas nga imo siyang giila, imo siyang istoryahon, imo siyang hangyoon. Tabangi ko, Holy Spirit. Tagai ko kusog ani, di ko kabaluan ni, tudlu'i ko. Tiyahi ko ani, Holy Spirit. And then ang ikatulo, sumpay sa asking the Lord is allowing Him, no? Automatic na siya dapat na sunod na siya ba? Kay gihangyo naman nimo siya nga magpatabang ka, then klaro kayo nga ang sunod nimong buhaton, i-allow nimo nga mamuhat siya sumala sa rason nga nung gipaanha ka kadimo. So gipapuyo siya dinhi kanato para siya motabang kanato. Ato na siyang gi-acknowledge kung kinsa siya, ato na siyang gi-welcome, gi-pasalamatan, hallelujah, ato na siyang hangyo. Karon nato siyang largahan. I-allow nato siya nga mugiya kanato, mutudlo. Iyaw nato siya nga mo-speak sa atong ginabuhi. Mumando kanato sa matag move, matag lakang nga atong buhaton. Sa mga buhat, Acts 16, no? Acts 16 gikan sa 6 paingon sa 10. Mabasa nato kining nahitabo kang Pablo, no? Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Na gipugngan sila sa espiritu nga dili sila magwali dito sa probinsya sa Asia. Gipugngan sila sa espiritu. Tanawa ang verse 7. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Pag-abot nila sa utlanan, sa usa ka lugar sa Bithynia, musulod ta sila pero ang Espiritu sa Ginoo wala motugot kanila. Sunod nga verse. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him come over to Macedonia. Pag-abot nila ni Pablo sa Troas, nagabinaan sila, dito sila natulog, anang gabi nakakita siyang pananaon, nakita siyang tao siyang pananaon, nga nanawag, dali, nganhi sa Macedonia, tabangi kami. Ha? So pagkabuntag, in verse 10, after Paul had seen the vision, we got ready at once. No? Kita si Pablo pananaon, nangandam dahil sila nga mugikan padung sa Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Tanawa ha? Tanawa how Paul was allowing the Spirit of God to guide him, to lead him sa iyang mga lakaw, no? Dili siya, wala siya ning insist nga, diridyo ko, na idaghang mga tao diri. Wala siya, giagad niya, unsa ang mando, unsa ang giya, sa Espiritu sa Ginoo, sa iyang ginabuhi. Mao man niyang usa sa pinakasusi nga sa alang sa atong mabungahon nga mga pagpangalagad, no? Dili lang ta pataka lang dasmag, kundi ginaalaw nato ang Holy Spirit nga mohatag kanatong direksyon pag sa atong mga lakaw, no? Sa ato ang mga atong mga plano, unsay atong mga tinguha,
ginaalaw nato siya nga siya gyud ang mamuhat. Hallelujah. Amen. No? Pag ingon niya nga ayaw pugos. No? Pag ingon niya nga karon na kakinanglan mo adto, ayaw sa kawili. Larga dahil kay nga no, umandar naman siya nga mao na ang mga igsoon makalpalipay kaniya kini ato siyang i-acknowledge, ato siyang hangyoon, ato siyang i-allow makapalipay kaniya, dili siya masubo, malipay siya kay ato man siya gihatagan kayon sa iyang kalipay, sa iyang ikahimuot sa atong matag usa ka ginabuhi. And then ang ikaupat, mao lagi to, ascribe to him the credit, no? Ihatag nato kaniya ang punto, ang kadaugan, ang pasidungog. No, ilho nato nga siya gyud di ay ang hinungdan. Kung unsa man ang kalampusan nga niabot sa atong ginabuhi ug sa atong pagpanerbisyo, di ba, ni lambo, ni sanay, nanaghan, dili man na ato mga igsoon. Dili ta manghinambog, dili ta mangandak, no, bisag unsa pa. Wala gyud ato bisag gamay. Mga kaigsunan, iya gyud na tanan. Abi ninyo dinhi na sipyat. Dako kayong sipyat ni sa daghang mga alagad sa Dios. Una ikaw na minawan ako, no? Nangandoy ka nga magpagamit kay Lord, tun-idaan ka ni siya, no? Tun-idain, ayaw paturatoy, ayaw dayon ritsog lupan, na? Timan ini pag-ayo nga ikaw dapat imong ipahinungod kaniya ang kadaugan. Ang resulta, ilhon yun nimo nga siya yun ang namuhat, dili ikaw. Kinsa man uroy ka, powerful di ay ka kung ikaw lang, wala man, gitabangan lang kaniya, no? Usay ang temptation nato, kita magud ang makita sa mga tao, ang Holy Spirit di magud ang makita. So kita ang makita nila, abi nila kita ang dinihugan kaayo. Abi nila kita ang hinungdan nga nung halimbawa nagampo ka, nangaayo mo sakiton. Makita sa mga tao, abi nila kita ang nakaayo, dili man ikaw ang nakaayo yung tao, dili man ako. Ang Dios man, ang Espiritu niya nga naglihok sa ngalan ni Jesus. Iya. Kung ang hilak ng mga tao din na, nangatumba sila, ligid-ligid, tiyabaw kay na ginulsol, dili na atong trabaho. Sa Ginoo man na. Iyan na. So, ascribe to him the credit. So, diri ka dapat maging careful. No? Kamo, nagtuon naman mo ministry, no? Kanang mag-life group mo, niya, na mga mutambong, mudaghan ang mo appeal, no? Na mga resulta, palihog lang, timan igyon ninyo ni. Kay kung dili ninyo ni mastiron sa inyong kinabuhi ang pag-ascribe ngadto kaniya sa tanang kadaugan, sa tanang hinungdan sa paglampos, mabitik kamo sa kaaway, ang garbo mosulod kaninyo, kaunon kamo sa garbo, ma-destroy ang inyong kinabuhi, hasta pang inyong kaugmaon, apil pang inyong mga pamilya. Madaot pa sila. Daghang kayo tag nahibaw-an nga mga kinabuhi sa mga magtutuo sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo, nga nagaguba ang ilang kinabuhi for failure, to watch themselves from pride. Kaya napakya sila, pagbantay silang kagalingon, ikan sa garbo. Ang garbo, lipat-lipat kaya na sa kaaway. Tintalon ka niya ng abay, hindi ka kabantay. Abi ni mo, nagpasalamat lang ka sa Diyos. Abi ni mo, nagtestimonyo lang ka, wa ka kabantay, naghinambog na day ka sa imong kagulingon. Gamay ra kaayo ang diferensya. Yan na mga igso. There is only a thin line between new testifying and bragging or being arrogant. They're overtaken by pride. Mo na nga, sa tanang adlaw sa atong ginabuhi mga igsoon, ginailan nato siya pero sa pagsugod, sa pagtapos. So we acknowledge him in the beginning, we ascribe to him the credit, mga kaigsoon, at the end. No? Amping kita kayo sa atong mga lihok-lihok. Aron malipay siya, no? Mao kini ang makapalipay kaniya. Walay kalipay ang Espiritu sa Ginoo sa mga bugiro, sa mga hanginon, no? Kada lihok pusting dayon sa unsa na lang nang ipamusti din na dili na ang paghimaya sa Ginoo kundi ang pagpromote na sa kaugalingon. Ang tinuod na ang Dios man gyud ang nakasusi sa atong mga kasing-kasing. Kabantay mo kadaghan kaayo sa mga gihimo ni Jesus, ginawarningan niya ang mga tinon, ayaw mo pagsaba. Ayaw iistorya ning inyong nakita. Ayaw suginling uban aning inyong nadungog karon. Ginatrain man to sila ni Hesukristo aron mohamtong sa sila. No? Lisod kaay nang wala pa kani hamtong, nagsugod na kag pagistorya, lisod kaay na. Lisod kaay nang
Wa pa kanihamtong gigamit na ka sa ginugmayo, daghan na kayo kag agi, unya wa pa kanihamtong, wala pa gyud magkuan nimo, magpahinomdom nimo, ay madaot yung kaana. Daghang kaayo kong nakita. Taon-taon na ko sa pag-alagad sa Ginoo, daghang kaayo kong nakita nga mga potensyal unta nga mga galamiton sa Ginoo pero nalitagan sila sa kaway tungod sa garbo, nabitik sila tungod ana naguba ang ilang kinabuhi, ang ilang ministry wa kalahutay hasta pag ilang pamilya. Ang testimonyo nila nabulingan og maayo. Pag mahugawan na ang imong testimonyo, lisod kaayo i-recover igsuon. Lisod kaayo. It will take a double miracle of God in a person's life. Unang karundahan, pag-amping, no? Samtang nagalakaw ka, nga nag-alagad sa Diyos, nagapamuhat ka, whatever, no? Nga ministry, imong ginaapilan, nga nanay hinay-hinay nga resulta, pag-amping yun. Ilhag yun ang Ginoo pirmi. Ang iyang espiritu, ilhag yun. Pasidunggi siya, pinagis pag-ingon, Holy Spirit, salamat kaayo nga ikaw namuhat. O galamiton lang ko nimo. Kung naay mga tao sa imong palibot nga modaig sila, timan ikini nga dili ikaw ang ilang gidaig, si Lord. So ibalik kay Lord, ipasa kay Lord. Remind ang imong kaugalingon, si Lord ang nagagamit kanimo. Remind pud nimo sila, dili man to ako, si Lord man. And walk humbly and sincerely before the Lord. Hallelujah. Sugo ba yan ang pagpaubos? Sugo ba yan na? Pagpaubos ka mo, sugo ba yan na? Mao ba yan ang giingon ni Jesucristo? Mao ba yan usab nang giingon sa mga apostoles, sinulat ni Apostol Pablo, sugo man na siya. Susugo gani, tumano na nimo, magpaubos ka. Ayaw ang kuna nga ikaw. Ilhang ang Holy Spirit, nagagamit ka nimo, lipay sad siya, pero ayaw pagpalabaw. Never nga murag ipabilib nimo na ikaw nagyod, no? Magpatahod na kag lapas na sa unsay angay, no? Patahod na ka, magpaserbisyo na kag unsay ang dili angay. Dili naman. Sobra lahi nang i-honor ta no kanang ilhunta sa mga tao nga no, namuhat sila sa atong hinabuhi. Lahi po nang nagademand na ta, i-demand na nato bitaw, no? So if they want to honor us, praise God. Ilaham sad na. Pero kung dili sila mo honor nato, okay ra kaayo eh. Dili kita mag-demand sa labaw pa sa kung unsa ang gikinahanglan. In fact, i-welcome nato pagani kung naay maglutos, magpasalamat pagani ta. Kung naay maglutos, maglipay pa. Rejoice and be exceedingly glad. Maunang giingon ni Jesus. Rejoice and be exceedingly glad. For such will be the reward of those. Ano man ang giingon ni Jesus? Dili kay kita mismo mao nagauna-una og promote sa atong kaugalingon. I-advertise pa nato ang atong mga sarili. Dili man kita ang powerful, si Holy Spirit man, kaniya ka nato. So we have to walk carefully and walk humbly, ascribe to Him the glory. Balikon nako, we need to acknowledge the Holy Spirit for who He is and for why He was sent to us. Together with that, welcome siya pirmi. Lipay tanga na siya. Pasalamatan nato siya pirmi. Holy Spirit, thank you kaayo. Naa ka diri sa akong kinabuhi, sa akong kasing-kasing, nagtuyo ka sa akong lawas, kining akong lawas, gihimo nimong templo. Salamat kaayo. Salamat kay Holy Spirit. I am so humbled, Holy Spirit, na naa ka din niya. Ira baka muhaw. So talk to Him all the time about your concerns, about your needs, about your dreams. Communicate sa iya pirmi. Ayaw paghimog aksyon nga wala nimo siya na istorya. Then allow Him. Allow Him to work in your life. Allow Him to use your life. Allow Him to build your life. Allow Him to do whatever He wishes to do. Nga makapaayo ka nimo, maka-build up sa ginggam, makadalag kay mayaan sa itong amahan nga na. Hallelujah. Then ang kaupat, ascribe to Him the credit. Always, humbly, sincerely, carefully. Ipasidungog gayod nga ito kanya. Ihatag gayud kani ayaw jug ang kuna ang bisan unsa kagamay nga kalampusan nga iyang gihatag. Kalaygon ng ngalan sa Ginoo. Amen. Mao ni ang mga pipila ka bagay nga makalipay sa Espiritu Santo. Remember, dili nato buhaton kadtong makapasubo kaniya, buhaton nato kadtong makapalipay. Amen. Hallelujah. And for as long as we are doing what will please Him, what will make Him happy, what will cheer Him up,
we are on the right track. And just in case na kahimo tag di maayo nga nasubo siya, mga itagsuri sa iyo. Remember, the Holy Spirit is a person. So magampo ko. Salamat, thank you, Amahang Langit noon sa imong pagpadala ng Holy Spirit nga ni kanamo. Una, giatag nimo si Jesus nga ni kanamo sa among kaluwasan. Kasilyuhan ang among kaluwasan, malukat kami, matubos kami gikan sa kasalanan, mabugto ang tanang influensya sa sala sa mong inabuhi, pagsugod ang among kabag-uhan, pinagi kang Jesus, ang among pangalan masulat sa basahon sa kinabuhi tungod kaniya. Yatag po nimo ang imong espiritu gipapuyo dinhi sa among sulod, sa among kasing-kasing ug sa among lawas. Aron maoy motabang hanap. Tilyo sa kaluwasan nga among nagawatan ug motabang kanamo magkinabuhi ingon nga mga niluwas aron magamit kami. Napuslanon ang mga Holy Spirit, thank you kaayo. Thank you kaayo for your obedience, Father. Hallelujah. Now you're residing in us, you're residing in me. Salamat kaayo. Tabang nago so I can live my life following the example of Jesus. Thank you for helping me so I can live my life doing the work. Wherever I go, serving the people around without expecting any reward from anyone, except from you. Salamat kayo, Holy Spirit. I will be careful to ascribe to you all the praises and glory. The credit belongs to you alone, and I know you will also give back the glory to Jesus. Salamat ka. What a joy and what a privilege it is to partner with you, Holy Spirit. Kung kalipay yung pribileyo namo nga magamit ang among mga inabuhi nimo, Holy Spirit. So niya kami pirmi, nagahalad, nagapaubos di sa mga pangan. Imo gayud kaming mabungahon nga mga galamiton. Asa kami padto. Salamat kay dear Lord. Amen.